Namamangha na inilibot ni Catherine ang paningin sa karangyang tumambad sa kanya. The house is really something, nasabi niya sa sarili. Pagpasok pa lang niya sa main door ng bahay nito, alam na niyang hindi biro ang halaga ng perang ginamit para maitayo ito. Mula sa entrance ng bahay nito ay tinanaw niya ang malalaking chandelier na sa tansya niya hindi biro ang halaga. Kahit na umaga kitang-kita ng kanyang mata kung paano magkislapan yon, na animoy isang diamante. Tinanaw din niya ang balkonahe sa itaas ng bahay. Kita niya ang kagandahan ng dating nun sa buong kabahayan. Elevated din ang living room ng bahay at malawak ang espasyo ng bawat kwarto sa ibaba. No wonder hindi masasakop ng paningin niya ang bawat sulok ng kabahayan. Kung nasa main door pa lang siya nakatayo, inihakbang niya ang kanyang paa papunta sa living room. Halos malula ata siya nang makita niya ang mga furniture na napapasadahan ng kanyang paningin. Dinaig pa ng bahay nito ang isang mansyon sa karangyaan. You seem so speechless. Puna sa kanya ni Ram. Nakalimutan niyang kasama pala niya ang binata. Dahil sa kamanghaan na nakikita niya, nawala na ang pansin niya sa binata. Naalala tuloy niya ang namagitan sa kanila kanina nito. She can't help but reminisce the kiss that they both shared. Muling dumaloy ang tila nakakakuryenteng nararamdaman niya kanina. Hindi niya maintindihan kung para saan ang feeling na yon at bakit ganun na lang ang epekto ng halik nito. She couldn't help to think that she's turning into a lady. Para kasi siyang nagdadalagahan na first time lang nahalikan ng lalaki. But no, hindi siya pwedeng magkaganon sa binata. She should not forget that he is the one who adopted her. Also, she shouldn't forget that he is the main reason why she is now trapped on his island. Napapiping mura siya. Tumigil siya at lumingon sa binata. I'm just amazed by your house. It looks like a mansion to me. Are you sure that this house belongs to you? Tanong niya sa binata. Why, Catherine? Hindi ka ba naniniwala magkakaroon ako ng ganitong klaseng pamamahay? Is that what you want to say? May sarcasm sa tono ng boses nito. Wala akong sinasabing ganon. Let's say that I'm just wondering how you achieved this kind of house. I know that this is not just a house. It's a mansion. Matutumbasan na kasi ng bahay nito ang kaelegantehan at karangyan ng mansyon nila. He did not say anything. He just took a breath. And what is that for? None of your business. Pinagtaasan niya ito ng kilay, ngunit hindi na rin siya umimik. Nagpatuloy siya sa pagmamasid. Namangha pa rin talaga siya sa dibirang furniture na nakikita niya lalo na sa living room. Ang mga gamit na nakikita niya para bang gamit na nakikita rin niya sa mansyon ng kanyang lola na nakatayo sa Aguirre Island. Tulad rin ng mga nakikita niya sa bahay nila sa Maynila. Ang pagkakaalam niya hindi biro ang halaga ng mga furnitures na nasa mansyon ng kanyang lola. Umaabot ng 100,000 ang mga yon at talaga nakakalula. Kaya napupuno ng katanungan ang isip niya kung paano na-afford ni Ram ang ganong karangyaan. O pag-aari ba talaga nito yun? Gustong gusto niyang itanong sa lalaki, pati na kung paano ito nagkaroon ng sariling isla. Hindi talaga siya makapaniwala sa lalaking ito. Ang daming haka-haka ang naiisip niya tungkol dito. Baka leader ito ng sindikato, kaya nagawa nito magkaroon ng kung ano-anong meron ito. Hindi malayo mangyari yun. Nagawa nga siya nitong ipadukot sa mga syokoy na yun. Nagawa rin naman niyang takasan, ngunit minalas naman na mapupunta rin siya sa islang nagpadukot sa kanya. Kapag pinaglalaroan nga naman siya ng tadhana, talagang sa ex pa niya siya bumagsak. Hindi niya alam kung anong tunay nitong pakay sa kanya. Hindi din niya alam kung totoo bang sinabi nito na gusto nito maangkin siya. Ewan ba, basta ang malinaw, dapat siyang mag-ingat sa lalaki. Kung anumang tunay na pakay nito, dapat niyang malaman yun. Yes, tatakas siya mula dito. Pero pagpaplanuhan muna niya. She can do that if she will not plan wisely. Catherine. Why? I think you should clean yourself before having a small tour on my house. Nababad ka ng tubig sa dagat, and I could sense that you feel uncomfortable right now. You look totally messed up with your look, Catherine. Sabi ng binata. Otomatikong napataas ang kilay niya. Aware siya sa kanyang itsura. Pero ang bibig niya, hindi ata gustong magpatalo sa binata. Magsasalita pa sana siya, ngunit napangunahan na siya nito. And stop arguing and giving me an aristocratic look. Just follow me. You're in my hands now. Kaya ako masusunod sa ating dalawa. Tumalikod na ito. Parang may bahagi ng isipan niya ang gustong tumutol. All of her life, siya ang nasusunod. Isinilang na ata siyang may pagka-prima donna. But most of the people who know her
We'll just say that it's cute of her. Nasa poder siya ng lalaki kaya ito nga marahil ang dapat na masunod. And she has no choice but to follow him. Pasasaan ba't makakawala rin siya sa lalaki? Malalakas na katok ang nagpamulat sa nakapikit na mata ni Catherine. Kasalukuyan siyang nagbababad sa bathtub na nilahokan ng mabangong petals na kulay pulang rosas. Narinig niya malakas sa pagtawag ni Ram, ngunit binaliwala niya yun. Ipinikit uli niya ang kanyang mata. Hindi pinansin ang malakas sa pagkatok na ikakasira ata ng pintuan ng kwarto. Bahala itong manawa sa kakakatok. Babago pa lang niyang inire-relax ang sarili sa pagbababad. Pakiramdam niya sobrang napagod siya at hinanap-hanap ng katawan niya ang relaxation. Mahigit 2 oras na siyang nagbababad doon at nagustuhan ng katawan niya yon. Kaya siguro kahit makailang oras pa rin siya doon, hindi siya magsasawa. Napamulat siya nang maramdamang nahawi ang curtain na tumatakip sa kinaroroonan niya. Nakatayo ito malapit sa kanya, madilim ang anyo nito at salubong ang kilay na nangangahulugan na galit ito. Para sa kanya, hindi nakabawas ang madilim na anyo nito sa aking kagwapuhan. Gusto niyang asarin pa ito ng mas mamul sa galit. Yung mapundi na ito sa kanya ng tuluyan, but she knew him. Baka may gawin itong hindi ka nais-nais. She just don't understand kung ano man ang ikinalukot na mukha nito. Baka dahil hindi ako tumutugon, naisip niya. Pero bigla niyang na-realize kung nasaan siya. Nasa bathtub siya. Walang saplot at ang tubig at ang petals lang ang hadlang para makita nito ang katawan niya. May I ask why you are not answering me, young lady? And may I ask, why are you here? Privacy, please. Because you are not responding. So galit ka na. Hindi pa. Bakit ka sumisigaw? Hindi ako sumisigaw, nagtatanong lang. Talaga lang? Now you know I am here. Baka pwede ka na umalis. Mata rin niyang sabi, saka ipinikit ang mata. Wala na siyang pakialam kung pagmasdan pa siya nitong nakalublog doon. Total wala naman itong makikita kahit na ano sa kanya. Maliban na lang kung tatangkain nitong ilublob ang mukha sa bathtub. Hindi nakaligtas sa pandinig niya ang marahas sa pagbuga nito ng hangin sa sobrang frustration. Ano ba, Catherine? Hindi mo ba naman ako nakikita dito nakatayo? Nagsasalita sa'yo? Bakit ka hindi nasagot ha? Don't tell me napipi ka na. Sabi nito sa kanya. She could sense his anger on his voice. Bahala itong magsalita na magsalita. Akala ko kung napapano ka na dyan. Tumatawag at kumakatok ako, pero hindi ka sumasagot sa akin. Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko. You make me worry, Catherine. You're worried? What a joke. Muntikan na ako mamatay sa dagat dahil sa pagtakas sa mga binayaran mong dukutin ako. You make me laugh, Ram. Stop acting. Ha? But on the other side, dapat ka mag-alala dahil baka di mo mamamalayang nakatakas sa pala ko. At kapag nangyari yun, I'm sure hindi mo na maisasagawa kung ano mang balak mong gawin sa akin. You and your cruel plans will not work anymore, my dear boy. Don't think of escaping from me, Catherine. Because if you think you can easily escape, you're wrong. Nakabantay lang ako sa'yo sa lahat ng oras. At kung mangyaring matakasan mo ako, makukuha ko muna ang gusto ko sa'yo. And I will assure you, you will not leave after I get what I wanted. Is he serious? Natanong niya sa isipan. Hindi niya namalaya na umalis na pala ito at hindi na niya nagawang makapag-react pa sa sinabi ng binata. And I will assure you, you will not leave me after I get what I wanted. Paulit-ulit na nag-replay sa isipan niya ang sinabi nito and it leaves one question to her. What does he really wanted? Inilibot ni Catherine ang kanyang mata sa kabuuan ng kwarto na ibinigay ni Ram habang nagpapatayo ng buhok. Maganda ang pagkakadisenyo ng kwarto na yon at masasabi talagang para yun sa isang babae lalo na at kulay pink ang kisame nun. Parang kwarto lang din niya. Pagkatapos niyang patuyuin ng buhok, hinubad niya ang kanyang bathrobe at tinungo ang closet. Karamihan doon, puro bestida at may ikli. Nasa isip tuloy niya kung paano nagkaroon ng mga bestida sa closet. May iba na kayang babaeng ipinunta dito si Ram? Kinuha niya ang isang kulay dilaw na maikling bestida. Napangiti siya nang makita niya ang replika sa kanyang salamin. Fit na fit sa kanya ang bestida at bumagay sa kanyang maputi at makinis na balat. Napalingon siya nang may marinig siyang isang malakas na tikhim sa likod. Nakita niya si Ram. Nairita siya sa lalaki. Hindi man lang ba ito marunong kumatok sa pintuan at basta na lang napasok? Paano kung bigla itong pumasok na hindi pa siya nakakapagbihis? Paano hindi niya namalaya na nakapasok na pala ito? Marunong ka rin kumatok ano? Bakit pa ako kakatok? Hindi mo naman ako pinagbubuksan ng pinto. And I think, pwede ko naman gawin yun. Because you are in my hands.
Nagpanting ang tenga niya sa narinig. Negatibo ang naging dating sa kanya ng sinabi nito. Ibig sabihin, tatanggalan siya nito ng privacy. Mahalaga sa kanyang privacy, and there's no way this man could take away that from her. Oh yes, you don't need to remind that to me. But even I am in your hands, that doesn't mean you will not give me my privacy. Karapatan ko magdemand nun. Dahil kahit bihag mo ko, may mga bagay na pang sarili ko lang na hindi mo dapat pang pasukin. Tama ba ang ginagawa ng lalaking ito? Ang dami na nitong atraso sa kanya. Labis-labis pa yun kumpara sa mga salitang binitawan niya dito noon. Labis-labis ba talaga? Ewan. Basta hindi siya makakapayag sa mga gusto ng lalaking ito. Hindi siya makakapayag. Ang sarap nitong ipakatay. Sumunod ka na sa akin sa dining room pagkatapos mo dyan. Hindi niya ito nilingon. Opo, master. Nawawala ng gana na kumain si Catherine sa ginagawang pagtitik sa kanya ni Ram habang kumakain. Hindi niya alam kung paano niya ngunguyay ng kinakain na may isang taong nanonood sa kanya. Sa lahat pa naman ng ayaw niya, may nakatingin sa kanya. Para kasing nawawala ang appetite niya. Hindi na siya nakatiis at sinita niya ito. Pwede bang mag-concentrate ka sa kinakain mo? At hindi sa pagtitig sa akin? Binibilang mo kung nakakailang kutsara na ako ng kanin? Natawa ito sa sinabi niya. No, actually I love how you swallow your food. I found it so good. Yes, I know. Thank you. Hindi na siya bago sa mga ganong pambobola. Sanay na siya sa mga ganong klase ng linya ng mga lalaki. Ngunit may bahagi ng kanyang damdamin ang nakiliti sa sinabi nito. Nagkakamali lang siya. Ngumiti ito kasabay ng ngiti nito ang pagkislap ng kulay asul na mata nito. His blue eyes seems like para bang inaakit siya. Ay ewan. Mali. Inaakit? Paano niya nasabi yun? May pair of blue eyes din siya. Kung makapagsalita siya, parang ngayon lang siya nakakita ng blue eyes. Okay, delete, erase. Kung ano-ano pumapasok sa isip niya. Pinagpatuloy niya ang pagkain. She needed strength. Yun ang kailangan niya upang makapagplano kung paano makakatakas sa kanyang ex-boyfriend. She needed to think wisely and clearly. Dahil kung hindi siya makakaisip ng paraan para makatakas, again, nakaramdam siya ng galit. Nakakagalit, nakakainis, nakakapanginig. Ngayon lang rumihistro sa utak niya ang epekto ng ginawa nito. She realized kung gaano ito ka-cruel. Ang ipadakip siya sa mga lalaking intusan nito. Paano kung mawala siya? Nung tumakas siya sa mga lalaking inutusan nito, paano kung di niya nakayanan yun? Bigla niyang naisip ang pamilya niya. Sigurado nag-aalala na sa kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang mama. Nagpapanik na siguro yon. At ang kanyang papa. Masama dito mag-alala, may sakit ito. Oh my God. Napakasama ni Ram at dapat nakagalitan niya ito. Namayani ang puot sa kanyang dibdib. Hindi mo ba naisip na sa mga oras na to, hinahanap na ako ng parents ko? Sabi ni Catherine kay Ram nang puntahan niya ito sa minibar. Akala mo ba hindi ko alam ang bagay na yan? Of course, I know that your parents are looking for you at this moment, baby. At marahil sobra-sobra na ang pag-alala nila sa akin ngayon, Ram. Siyempre, sino ba namang magulang ang hindi mag-aalala sa kaligtasan ng kanilang anak? Kapag bigla itong nawala na parang bula. Exactly my point. Kaya kung may awa ka, ibalik mo ako sa amin. O kahit sa Aguirre Island lang. Hindi ako magsasalita na ikaw ang kumuha at nagpadukot sa akin. I will make story para hindi sila magtanong pa. Inis, galit, pagkamuhi at iba pang emosyon ang nararamdaman niya. Kanina pagkatapos silang kumain ng tanghalian, umisip siya ng paraan upang takasan ito. Mas nangingibabaw ang isip niya kaysa sa pag-iisip. As much as she want to think a better idea to make an escape, she can think clearly. Ang dami niyang naiisip na negatibo. Kasama na rin ang pag-iisip na baka pumalpak ang kanyang plano. But being insane will not help in her situation. Nagkulong na lang siya sa loob ng kwarto niya tapos kanina naman dinalan siya nito ng dinner sa kwarto. Tinanggap niya yun kahit gustong-gusto niyang itapon ng tray. She wanted to break the glass of water into his face. Umisip ulit siya ng idea para makatakas after eating her dinner. Masarap ang foods na dinala nito para sa kanya. Kaya naman nagsilbing lakas niya yun upang makapag-isip ng isang malinaw at epektibong plano. Ang naisip niya, galitin ito, inisin ng sobra. Gagawa siyang bagay na ikakagalit nito upang kusa siya nitong paalisin sa lugar na yon. Ngunit kaagad din niyang naisip na hindi yun magiging effective. Diba? Kaya nga siya nasa islang yun dahil sa galit nito sa kanya. He was having his revenge on her. Dahil sa pananakit ng damdamin niya noon. Kaya kahit galitin niya ito, inisin, walang maidudulot na maganda para sa kanya.
That would just make the situation worse. Baka nga mamaya ipapakain pa siya nito sa pating sa dagat kapag ginalik niya ito. So, she think again until she came up with the idea of making him feel guilty sa pagkuha nito sa kanya. She would say things na maaaring ikapukaw ng damdamin nito. Pagkatapos maaawa ito sa kanya, he would realize na mali ang ginawa nito. Kahit na may naging kasalanan siya dito, mapapagtanto nito na hindi dapat nito ang ginawang pagkuha sa kanya. And then, he would free her. Gusto niyang maglulundag sa kama dahil sa naisip. Why? That is a brilliant idea. She was sure that it will be effective. Kaya nga yun ang ginagawa niya. No, maring sagot ng binata. No? Pag-uulit niya sa sagot nito. My parents are surely worried about me. At this moment, you know. But you still want to keep me here? For what reason? For your selfish revenge? Ram naman, please. Mahawa ka naman sa akin at sa family ko. My parents, I'm sure, mamatay-matay na sila sa paghanap sa akin at sa sobrang pag-aalala. I don't want them to think of negative things. Ngayong nawawala ako. Ram, may sakit si Papa. Hindi makakatulong sa kondisyon niya ang mag-alala sa akin. He is a very sick man. Makakasama sa kanya ang mag-isip na masama, so please, pakawala mo na ako. Tumitik sa kanyang mga mata si Ram. Napalunok siya sa uri ng tingin nito na para bang hinahalukay ang buong pagkatao niya. What? Akala mo ba hindi ko alam kung ano yung ginagawa mo, Catherine? What are you saying? Don't look like you're innocent, Catherine. Kunwari ka pang walang alam. I know what you're trying to do. You're trying to make me guilty, right? Gusto mong maawa din ako sa'yo. Kaya nasasabi mo sa akin yan. At mukhang sinaulo mo pa ang switch mo. You know what, baby? Your strategy is so poor and weak. So lame. Like your acting skills. Yan lang ba ang naisip mong strategy, Catherine? Napanganga siya. Malino na naging aware ito sa ginagawa niya at alam nito na umarte lamang siya. Napaurong siya nang tumayo ang binata mula sa kinakaupuan. She gritted her teeth. Hindi siya makakapayag. Hindi siya papayag na basta na lang siya susuko. Hindi siya aamin kahit na alam na nito ang ginawa niya. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo, Ram. I'm not just acting right now. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung iniisip mong naggagawa-gawa lang ako o nagpapaawa lang ako, hindi nga ba? Pagputol nito sa litanya niya. How dare you? Hindi ako nagpapaawa! Really? Yes! Maikling tumawa ang lalaki. Catherine. Pagsambit nito sa pangalan niya, parang sawang pumulupot ang braso nito sa maliit niyang bewang. Mas lalo namilog ang kanyang mga mata. The nerve of this man ay may nalalaman pang pagyakap-yakap sa kanya. Pero hindi niya may pagkakaila ang libu-libong boltahe ng kuryente ang rumagasa sa kanyang katawan sa pagdaiti ng balat sa kanya ng binata. Nilapit ng binata ang bibig sa kanyang tenga at nagsalita. Do you really think I am that fool to believe in your words? Pinigilan niyang sariling mapaigtad. And do you really think that I will believe in your acting skills and not aware of what you are just acting? No, baby. Hindi na ako yung dating Ram na nagpapadala sa mga panguto mo at sa mga arte-arte mo. If you think that I am easy to pull like before, you are wrong. Definitely wrong. Akala mo ba hindi ko napapansin kanina pa ang pag-iisip mo? Akala mo ba hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo? Of course, I knew what's on your mind. Wala kang alam, Ram. Wala. Nagkakamali ka. I am not. I know that you are silently thinking, planning of a way or step you can escape from me. But unfortunately, madali kita nabuko. And I never thought that you will came up with a very crazy idea like that. Alam mo, isa lang ang napatunayan ko. Mula noon hanggang ngayon, you are still a brat. A certified brat who will do anything to get what she wants. Kasabay nun, nakita niya sa mga mata nito ang nagliliyab na galit. Malinaw sa puso nito ang hinanakit at galit. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at halos madurog na siya sa pagkakapulupot. He was a big man, kaya hindi niya maiwasan ang ma-intimidate. Her closeness right now to Ram was very different from the closeness she had with her past boyfriends. Mali yan. Pagtutol na matinong bahagi ng utak niya. Mali ang nararamdaman mo para sa kanya, Catherine. He is your enemy. Huwag ka mapapadala sa init na nararamdaman mo. Bitawan mo ako. What if I don't? Bitawan mo nga ako, ano ba? Mariing wika niya at nagpumiglas. Ano ba, Ram? Bitawan mo ako, sabi. Why don't you let go of me? Can't you understand what I'm saying? Stop wiggling.
Kahit magpumiglas ka na mapumiglas, I won't ever let you go. And why is that? Because you're mine. Akin ka lang, Catherine. Para sa akin ka lang. Hindi mo ako pag-aari, Ram. Walang nagmamay-ari sa akin kundi ang sarili ko. I will not be yours. Itatak mo yan sa nababaliw mong isip. Okay, exaggerated naman yata masyado yun, pero malapit na din doon. Hindi mo ako pag-aari, Ram. Sa Ingles, I am not your property. She tried to make her voice as strong as she can. Nanunuyang tumawa ang lalaki. Are you sure? Huwag kang magsalita ng tapos, Catherine. Baka di mo mapanindigan yung sinabi mo. You may end up loving and caring for me. You are dreaming, Ram. Wake up! I'm not dreaming. Kung nananaginip lang ako, nananaginip ka rin na kayakap kita ngayon. Mamahalin mo rin ako, Catherine. Mamahalin mo rin ako. Remember that. What? Are you trying to make a joke? You know it's not funny. It is irritating and annoying. Kaya kung pwede lang bitawan mo na ako. Hindi siya nito binitawan. Malinaw ang pagnanasa sa mga mata nito at hindi lang yun. Nararamdaman niya na parang tumitibok-tibok ang pambaba nito. Namilog ang mga mata niya at tiningnan nito. Loko! Sigaw niya dito. What? Didn't you like it? Nagpanting ang tenga niya. Naubusan na siya ng pasensya. Nabitawan siya nito at napasinghap ito. Dahil sa pagkakatuhod niya rito. Sinamantala niya ang pagkakataon para umalis. Magtutungo sana siya sa kwarto, ngunit maaari siyang magantihan ni Ram. And she don't know what he might do to her. Kaya, sa imbis na doon magtungo, she headed to the front door of the house. Bahala na kung anong mangyayari sa kanya. Catherine, bumalik ka dito! Tinahak niya ang daan pabalik sa dalampasigan. Doon siya pupunta. And maybe doon na rin siya magpapalipas ng gabi. She won't go back at Ram's house. Lakad takbo ang ginawa niya para hindi siya maabutan ng binata. Kahit hinihingal siya, mabilis na nag-isip siya kung ano ang gagawin. Okay, sa dalampasigan siya magpapalipas. But what's next? Ano kaya ang kakaharapin ni Catherine?